Hello mga kaalon! Welcome back sa Alon Network Tutorial. Hindi ako narito para magpakitang may alam. Nandito ako para samahan kayong matuto. Bawat command na makikita ninyo sa video na ito ay sinusubukan muna natin sa actual Kali Linux laboratory natin bago natin ito ibinabahagi. So layunin natin matuto ng dahan-dahan, maintindihan ang bawat command at higit sa lahat magamit ito sa totoong mundo. Kaya samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Alright? So safety reminder lang tayo. Ang lahat ng demonstration sa video na ito ay sinasagawa sa sarili nating laboratory environment para sa educational purposes lang. Ano ang SCP? Sa nakaraang episode, natutunan natin ang SSH o Secure Shell na ginagamit para sa secure na remote access. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang tungkol sa SCP o di kaya ay Secure Copy. Kung ang SSH ay parang isang ligtas na daan papunta sa ibang computer, ang SCP naman ang ginagamit para ligtas na magpadala ng file gamit ang daan na yun. Okay? So, gets ba? Halimbawa, isipin ninyo na may dalawang bahay. Ang SSH ay parang ligtas na kalsada sa pagitan ng dalawang bahay na yon. Ang SCP naman ay delivery service na dumadaan sa ligtas na kalsadang iyon para maghatid ng file. So kaya secure ang file transfer dahil dumadaan ito sa SSH. So ano naman ang pagkakaiba ng SCP versus CP? Sa CP, pang-copy din sa parehong computer. Ang SCP, pang-copy din sa ibang computer. Okay? So ang CP, kapag gumamit ka, pwede kang mag-copy ng walang network. Sa SCP naman, gumagamit ito ng network. So sa CP, wala siyang encryption, hindi siya encrypted. Pero sa SCP, gumagamit ito ng encrypted gamit ng SSH. Tandaan nyo ito, ang CP kung nasa iisang computer lang. Okay? Sa SCP naman, kung magpapadala ng file sa ibang computer gamit ng secure na connection. Okay? So, ibig sabihin, CP sa isang computer lang. Ang SCP magpapadala gamit ang secure file. Okay? Okay. So, ngayon naman titingnan natin kung available ang SCP sa ating computer. Ita-type natin ang SCP. Kung lumabas ang usage information ng SCP, ibig sabihin, available na ang command sa ating system. Ngayon naman, gumawa tayo ng sample file. Pagkatapos, i-check natin. Ngayon, nahanapin natin yung file note.txt. Bago tayo gumamit ng SCP, balikan muna natin ang CP. Mapapansin nyo na pareho ng file. Ngayon naman, secure copy gamit ang SCP. Ganito naman ang command na gagawin natin. Your voice was faint on the line. The connection was fading. The signal was taking too much time. Dahil iisa lang ang Kali Linux machine natin, gagamit tayo ng localhost bilang destination. Ang localhost ay tumutukoy sa sarili nating computer. Sa totoong network, papalitan lamang natin ang localhost ng IP address ng target Linux computer. Okay, so enter na natin ito. Kapag lumabas ang password, ita-type lang natin ang ating password na Kali. Okay, so makikita natin yung notes.txt. Okay? Alright. So,
nakita na natin, na-backup na natin yung ating ginawa. I guess that was love. Pagkatapos, i-verify naman natin. Ang command naman ay ls space home, then space kapakal red. Okay, so titingnan natin. Kapag nakita natin ang nodes, ito, yan na yung ginawa natin. Okay, so ibig sabihin, matagumpay natin na file o secure file transfer ang ating. Okay, next tayo. Ano naman tayo mag-copy ng folder? So gagawa muna tayo ng folder. The tunnels get dark, so keep the flashlights lit. A fire needs a spark. I think love is electric. So ang ibig sabihin pala ng negative R ay recursive. So ginagamit ito kapag buong folder ang ililipat. Okay? So ganun yun. So gets pa idol ang ating ginawa. So common error. Una, kapag gumawa ka ng yung ginawa natin, permission denied, ibig sabihin, karaniwan ng mga sanhi niyan o ano niyan, dahilan niyan ay username o di kaya password. So halimbawa pala dito, Linux, dito ang command dyan, depende sa'yo kung ano ang nakalagay sa username mo. Okay? So palitan mo tong username na to. Pero ito at saka yung localhost may pagkakano to, kasi kung gaya ng ginawa ko, ang papalitan mo lang dito yung username mismo ng machine mo. Okay? So ganito. Tapos pagka mag-transfer ka na, ang ilalagay mo dito sa localhost ay yung IP address na target yung pupuntahan ng transferin mo. Okay? So, ganun yun. IP address dito. Pero dahil iisa lang ang ating Linux machine, username, localhost, then home, then username. Okay? So, ganyan lang ang pagkakasunod-sunod dyan. Okay? So, pangalawa naman, pagka may lumabas naman na no such file, so, ibig sabihin naman nun ay mali ang file name o hindi umiiral ang file. So, next, pagka connection refuse naman, ang ibig sabihin naman nun ay hindi naka-start ang SSH service. Okay? So, kailangan mo munang i-start yun. Okay? So, next, connection timeout. So, kapag lumabas naman ang ganong error, ibig sabihin naman nun ay hindi umaabot o hindi maabot ang target machine sa network. So, hindi niya naaabot yung target. Okay? Alright, so bago tayo gumamit ng SCP, siguraduhin mo muna gumagana ang SSH. Okay, so maaari nyo itong gamitin na command. Okay, right. So kagaya nung ginawa natin na command, yung sudo systemctl status SSH. So titingnan natin sudo system ctl status, then hihingi ng password, then titingnan natin. Tapos yun sa akin na running. Okay, right. So nakarunning na yung namin. Okay, so ganun. So titingnan mo muna kung running siya. Pagka-active running status, handa na yung SCP. Okay, alright. So best practices, una, gumamit tayo ng SCP kaysa FTP kapag sensitibo ang file. So pangalawa ay huwag gumamit ng mahihinang password. So pangatlo naman ay gumamit tayo ng SSH keys kapag mas advanced na ang inyong setup. So pang-apat ay i-verify mo muna ang destination bago magpadala ng file. Okay? So ano naman ang interview natin for today? So ano ang pagkakaiba ng CP at SCP? So sample answer. Ang CP ay ginagamit para mag-copy ng file sa loob ng parehong computer. Samantalang ang SCP ay ginagamit para ligtas na maglipat ng file sa ibang computer gamit ng SSH. Okay? So, yun lang. So, mini challenge tayo. So, subukan nyo ang mga command na ito. So, echo practice SCP. Kagaya ng ginawa natin na ginawa ko ay hello, Alon. Tapos, may kita natin yung mga magkakasunod-sunod. Okay? Alright. So, pagkatapos mong ma-enter yon,
i-verify mo, i-check kung matagumpay ang paglipat ng file. Okay? So siguro hanggang dito na lang muna. Sa susunod nating episode, pag-aaralan naman natin ng SFTP o Secure File Transfer Protocol. So aalamin natin kung ano ang pinagkaiba nito sa SCP at kung kailan ito mas magandang gamitin. Okay? So maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayong araw. Sana ay may bago na naman tayong natututunan. At kung may command man na hindi gumana sa inyong laboratory, huwag kayong panghinaan ng loob. Sa Alon Network Tutorial, hindi tayo natatakot magkamali. Ang bawat error ay pagkakataon para mas lalo tayong matuto. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutan i-like at share at mag-subscribe para samahan ninyo ako sa susunod natin mga laboratory. Ako si Alon at hindi ako narito para magpakitang may alam, sabi ko nga. So narito ako para samahan kayong matuto. So maraming salamat mga ka-Alon. So kita-kita tayo sa susunod na Alon ng Kaalaman. Bye-bye!